it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. As we're discussing with the national wage, yung una muna, yung national minimum wage na maraming nagrereklamo na hindi daw makatarungan. Yung NCR, pagkataas-taas, samantalang yung mga probinsya, lalo na yung BARM, nasa 4 pesos, 411 pesos lang. Napakababa. Ang laki ng agwat eh. Halos sa, magkano ba yun? Napakalaki talaga. So, ang dami talagang umaalma dyan. So, eto nga. So, right now, Secretary Laguesma has already said his position of the DOLE. Ayaw nila ma-centralize. They want to maintain the regional wage boards. Tapos ang national wage, ine-explain niya. Kasi di namin maintindihan kung paano kino-compute yung cost of living. Kung maalala nyo, mainit yung diskusyon paano mabubuhay ang pamilya ng 5 sa 92 pesos. Tama naman, Madam Chair. Yeah, kung tutusin, yung presyo naman ng gasolina sa NCR, pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya. So isa yan dapat pag-aralan natin, Madam Chair, na kung gawin na natin across the board because marami rin po nakarating sa ang reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing bakit pag kami mababa, pag sa NCR, sa Luzon, mataas, kung tutusin yung mga bilihin halos pare-pareho lang. Yung po yung sinasabi. Pero bago niya, Madam Chair, gusto ko lang makasingit. Maganda itong pinag-usapan natin na taasan po yung sweldo nating mga magagawa. In fact, last June, recently, nagtaas tayo na 50 pesos and then ako po yung nagbumungkahay na tataasan natin na up to 300 pesos pa. Now, the problem here is taas tayo ng taas sa mga sweldo nating mga magagawa which is just right. Pero wala sa implementation, Madam Chair. Meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin nagsasahod ng 280 pesos. Bakit? Ngayon tataasan pa natin under 300 so magiging ano na tayo almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga sakim ng mga manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukohan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, DOLE, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako recently sa Kamanaba. Yung mga top 5 biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area and never ever pa na-inspect ng DOLE. At kung meron man doon na sagasaan na na-inspect ng DOLE, yung DOLE nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya during the last hearing I was here, I dared DOLE na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon. Kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng DOLE, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito Secretary Laguesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsuotin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman kung talagang ginawa yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair,
Sa halip na titingnan yung work area, kung conducive ba para dun sa mga manggagawa, yung work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun eh. Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng 1 oras, may kape, may merienda, may lechon, I don't know. Pag uwi, meron ng daladalang envelope na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, wala na magsusumbong ng mga mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila, and yet, hindi natin kaya ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niyo from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawa inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa doon sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads sibakin. Punyet, lintik na mga yan. Mainit ng ulo ko. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear, mainit, walang electric fan, walang ceiling fan o industrial fan, walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Lagos, pag-aralan niyo yan. Yung pakyawan system na yan. Dahil dun sa pakyawan system, maraming nakakalamang na mga tuso ng mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay dun sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho, at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage, hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro ang pag-aralan natin. So meron ba nag-inspeksyon na dole para masiguro na huwag naman paabutin ng parang magdamagan na magtatrabaho yung manggagawa para lamang ma-meet yung minimum wage, mapakain na maayos yung kanilang pamilya. So yun muna, Madam Chair, gusto ko sa implementation at Secretary Laguesma, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo. Pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak, gusto ko may masibak din sa dole dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi sila nung kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-dole. Because if dole's just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng dole na, oy, kayong company A, o hindi kayo nagpapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa ang trabaho nila o corrupt sila. So gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defer ko ng budget nyo, I promise. So, Hindi ako papayag na ituloy yung budget nyo hanggat hindi kayo mag-ayos-ayos dyan sa dole. yes, Senator Tulfo, I think Secretary Laguesma would like to answer. Yes, maraming salamat po, Madam Chair. I took serious note of the manifestation and the presentation made by the good Senator Rapi Tulfo, and commits to resolve, address this concern. In fact,
I know that in the past we have been coordinating with your office. In fact, the good senator even appreciated the work done by sending personally a appreciation note, and we committed to coordinate with the office of the good senator and provide him listing as he has requested, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, yes, Secretary Alaguesma, ang gusto kong mangyari talaga, maging seryoso kayo sa paggagawa ng trabaho ninyo. Not you, meaning yung mga field inspectors ninyo. Wala eh. Tiningnan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na-inspect. Kung na-inspect man, once a year lang. At kapag na-inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng inyong field inspector. And I want to get a list of each and every field inspectors, yung kanilang mga in-inspect at anong naging result ng inspection, because ibabangga ko yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon, or magpapadala o mananawagan ako, ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, hindi pumunta yan dito, pumunta yan dito, kaya lang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yun. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, di-defer kong budget nyo. Okay. I think, Secretary, tumatango naman si Secretary, mukha naman sang-ayon. Mention, Madam Chair, will respond and resolve yung pong concerns na nirelate po sa atin ni Senator Rapi Tulfo. Kasi po, Madam Chair, matagal na problema to. Alam ko, maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin, itong every single day, may mga manggagawa tayo by the hundreds of thousands na nanaapi, apektado sila directly kasaming kanilang family. Yun dapat isaalang-alang natin. Kasi hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory kung hindi lang sa manggagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap ng mga manggagawa. Yun lang yun eh. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Tulfo. Unang-una, malaking pagkakataon natin baguhin yan dahil ang alam ko, yung mga inspektor natin, unang-una ay napakakonti. Talagang kapos talaga yung inspektor natin. Kaya ngayon, na-ratify na po yung ILO na World of Work at iba't iba pang mga statute. Dapat sa budget, dagdagan natin yung inspector plus yung mas mataas na antas naman, yung mas may expertise at saka mas mataas ang sweldo kasi kung minsan kung sino-sino na lang ang inaatasan na maging inspector, tulad nga ng sinabi niyo, madaling abutan at madaling sabihan o takutin. Kaya eto nga, kailangan yung mga lampasuhol talaga at kinakailangan talaga na magkaroon ng mga inspector of a higher standard who are more adept at manufacturing, at engineering, mas alam ang chemical at iba pang health concerns. Ikalawa, ine-exempt natin yung micro and small. Talagang wala sa usapan yung micro and small ha. Talagang yung 3 million and under, 5 million and under, pwede ba? Magkaintindihan na tayo na talagang hindi kasama yan. Ano? Tapos, ikatlo, nandito si Congressman Eli San Fernando, pare-pareho kami na sinasabi, tulad ng sinabi ni Senator Tulfo, hindi naman nai-implement, katakot-takot ang batas, pero wala naman sa ground. Pero ngayon, maglalagay tayo ng papatawan niya ng penalty. May sanction for non-compliance, ano? May mga imprisonment pa nga, may mga penalties na 50,000 moral damages, other damages, unpaid benefits, idodoble, etc., etc. What do you mean, Madam Chair? Excuse me. Ano yun? Sabi mo may penalty, may pagkakulong sa mga inspectors? Hindi. Eto muna yung mga employers. Idadagdag natin Wala, Madam Chair. No, ito ilang yung batas? bago. Okay, Ito good. yung bagong mga bills Yes. na nagre-recommend na yung Yes. hindi sasang-ayon, hindi susunod. Ngayon may penalties na at nandito rin si Congressman Eli na ganun din ang final sa House. Meron din ako, Madam Chair, yung wage theft law. Hindi pa yata nare-refer pero Okay. nakita ko kanina yung staff ninyo dinala. Eto, may penalties na.
dagdag natin yung mga government employees, kung DOLE man sila o DTI o kung sino man, idagdag rin natin na liable din, katulad ng corporate officers of airing companies. So dagdag natin yan. Okay, so perhaps at this juncture, we were trying to derive data, as I understand it, from DepDev. Meron na kayong data para sa cost of living, yung makatotohanan ha? Mr. Chair, Madam Chair, makasingit lamang. Secretary Laguasma, are you in favor of what I suggested earlier na mula ngayon effective immediately? Mula na naman yun. Kung wala kayo, ako na mismo ang popondo. Bigyan ko na body worn camera lahat ng mga field inspectors ninyo para pag nag-inspect, kailangan naka-body worn camera sila. Wala po kami. Salamat po sa inyong mungkahi, kagalang-galang na senador. Wala po kaming budget na para po sa body cam. Hindi po kagaya ng mga nasa PNP. Pero kung ito po yung makakatulong, wini-welcome, open naman po kami. Nabibigay kayo ng daan-daang milyon para sa tupad na ginagamit ng mga politiko, pero sa body worn camera na magbe-benefit yung mga workers directly, wala. Magbawas kayo dyan sa mga tupad-tupad na yan na ginagamit lamang ng ilang mga politiko nagpapa-epal. Di lagyan nyo sa body worn camera para mag-benefit directly yung mga natin, manggagawa. With due respect po, Mr. Senator, kami naman po sa pagpapatupad ng programa, amin pong sinusundan yung pong maayos at tama po na pagpapatupad. Kung meron pong mga aberration, yun po ina-address din namin kagaya po ng ipinapaabot nyo sa amin. Hindi naman po kami nagbibingbingihan o hindi gagawa po ng hakbang. Okay, so for the meantime, pwede ba bigyan natin ng body worn camera yung mga field inspectors nyo? Kasi pag walang body worn camera, sinisiguro ko po sa inyo, sir, magiging house show lang po yung inspection. Although hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa kanila hindi gagawin na maayos yung kanilang trabaho dahil tulad sabi nga ni Madam Chair na baka nasusuhulan dahil maliit lang sweldo. Siguro in that case, taasan natin sweldo nating mga field inspectors para hindi na po sila makurap ng madali. Po kami dun sa inyong mungkahi at amin pong titignan kung paano natin magkakaroon ng implementasyon, Madam Chair. Thank you, Secretary Ligo. Okay. So wala pa muna hanggat walang budget. So ibig sabihin from now hanggang sa magkaroon ng budget, kung kailan mabudgetan natin, Madam Chair, para sa body worn camera, so tuloy ang ligaya. Hindi po. In the meantime po, na walong ganong klaseng device or something, we have to institute reforms as you have suggested. So we ano will klase? closely monitor din po ang mga ginagawa. Yung pong, kumbaga kung meron pong mga tinatawag na inspection results, iba-validate po namin ng separate na team para So ano klaseng validation gagawin niyo po muna, Secretary Laguasma? time po, dahil hindi naman po kami pwedeng huminto lamang Ano halimbawa po? sa proseso po na binabanggit ni na kanina. Kung meron pong inspeksyon at hindi po kami masasabi natin na satisfied dun sa halimbawa po ang merong mga nakakaabot na reklamo pero ang resulta po ng inspection ay no violation finding, ibabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi siya tumutugma doon Okay. po sa mismong mga ikangay nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral na Isa na lang po, Madam Chair. Sige, walang body worn camera. Siguro lahat ng mga inspector niyo meron namang cellphone. Pwede ba yung cellphone video? Meron Okay ba po yan? naman, meron po. O di cellphone video na lang muna habang wala pa yung body worn camera. I-cellphone video yung pag-inspect niya. Tulad ng ginawa ko. Ako pumunta ako doon, may cellphone video ko, may camera. I-cellphone video yung kalagayan ng mga manggagawa, yung workplace nila, tapos yung interview sa kanila, mag-sample ng interview mismo doon sa area. Lahat po ng inyong mungkahi amin pong isasaalang-alang seriously at tingnan namin kung paano po mapapatupad nang hindi naman po kami lalabag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan. Okay, para magkaintindihan tayo, sana time-bound at measurable. Ano ang pangako natin? Para dito sa mga violations of labor standards, of minimum wages, and so on, kailan po gagawin ang random check, sabihin natin? Actually, ginagawa na po yan, Madam Chair. Siguro dapat lang po Siguro intensify po. Intensify. At saka i-report siguro sa amin. Opo. Kasi nakakakaba yung walang budget yung DOLE. Maliit na nga, tatanggalin pa. Kami naman po ay laging tumitingin na doon sa... Maybe you can come back with the report, Secretary Laguesma. Yes, Kung meron kayong natuklasan, kung meron talagang nasisante sa trabaho, may napatalsik, para at least
meron naman kaming konsuelo na may epekto naman ang sinabi ng Senado. Opo, ma'am. At saka measurable, ibig sabihin may report ano, tapos time bound, wag naman masyadong matagal kasi budget season na. Meron po kasi, ma'am, Kailan kaya? Siguro self-imposed deadline ng homework natin. kung yun pong report na available na sa amin, siguro within a period of 1 week, siguro may submit po namin sa inyo. Is that okay, Senator Yung Tulfo? binabanggit po Para may immediate result. Otherwise, puro haka-haka lang to. That is correct, Madam Chair. I agree with you totally. Sige, aabangan namin yan. Thank you very much, Secretary, for your immediate action and we will await your report. Our committee secretary will follow up pero mabilis naman ang DOL mag-submit. Yung ating labor representatives mula sa Congress, si Congressman Eli San Fernando, meron ka ring mga transition period tungkol dito. Ang DOLE, ayaw nila maging pantay-pantay yung hanggang sa probinsya. And I understand the reasons. You were telling us na yung basis ng pagbibigay ng isang wage order ay tatlo, ano? So yung tatlo yun, yung needs ng family, yung capacity of the employer, and then the socio-economic and development issues. Ngayon, yung unang-una, yung needs of the family, at saka yung realidad na cost of living, tinatanong rin natin kay Yusek Edilion, dahil nagugulanta ang Senado sa mga datos ninyo, yung mga 64 pesos sa pagkain isang araw. Paano ba to? Paano ba kayo nagko-compute dyan? At saka ano ba talaga ang difference? Kasi sabi ninyo, hindi naman masasabi na na maliit ang difference, malaki ang diferensya ng gastusin sa Metro Manila kaysa sa probinsya. Pero pag hinahambing ko, ang layo naman sa minimum wage. So, tignan natin, baka may kahit generic data lang. Yes, Yes, Yusek, Madam please. Chair. Thank you. What I can give you now is yung 2025 na poverty line natin. So it ranges from a low 410 sa Soxcargen. Tapos ang pinakamataas, for a family of 5 to, daily. And then ang pinakamataas ay sa Central Luzon at 555 pesos per day. Sa NCR, nasa 545 siya. So kung ikukumpara... Ang sinasabi mo, sa probinsya, Central Luzon, mas mataas pa kaysa sa NCR. Central Luzon, yes. Yes. Ang mas mababa yung nasa Mindanao na mga regions. Yeah, especially Soxcargen, Soxargen. 410. O kaya nga, tignan natin, ano yung Region 4A? Ang 4A ay 535. O kaya nga, dikit-dikit na sa Metro Manila yan. Pag sa Pero pag sa Luzon. ihambing nyo sa ginagawa ng ating mga Regional Wage Board. May kinatawan ba Regional Wage Board o si Miss C pa rin ang magsasalita sa Regional Wage Board? Ito nga yung sinasabi ko, hindi naman kalakihan na madja-justify. Dikit-dikit yung Central Luzon, Region 4A, NCR, dikit-dikit naman. Bakit yung NCR namamayagpag? Bakit ganun? Ayan napapailing, napalundag nga si Congressman kanina eh. Ma'am, yun hong mga indicators that we use for the four major categories would include, for example, the needs of workers and their families. We consider as part of the wage-related indicators, the CPI as mentioned earlier, yung inflation rate, yung purchasing power of the peso. Di ba binabatak Highest- nga ng administrasyon na bagsak na yung inflation, nasa 2 to 4% as desired by central bank. Kahit bilangin mo yung headline, kahit bilangin mo yung core, talagang bumagsak na eh. Ba't ganyan pa rin? Talagang hindi makatarungan. Ma'am, ang ibig sabihin po nun, pag bumagsak yung inflation, medyo stable po yung prices ng commodities po natin. Yun na nga, pero hindi naman nagbago yung inyong malaking pagitan mula sa NCR hanggang dito, dikit-dikit yung Central Luzon 4A, di ba? Mas mataas pa nga yung Central Luzon kaysa sa NCR.
pero magkano lang ang kanilang minimum wage? Hindi ko maintindihan, very arbitrary yung setting ninyo ng minimum wage. Doon po kasi sa setting ng minimum wage, I understand that there are other factors, but shouldn't Yes, the core, shouldn't be the basic determinant be the cost of living? Because yun ang talagang tumatama sa tao eh. yes ma'am, as part of the needs of workers and their families. Hindi ba that's- weighted itong 1, 2, 3 mo? Walang weight yan? Labo-labo yan? Meron po tayong ginagamit na iba-ibang formula to simulate the resulting potential increases. And the regional boards po Nasa would- simulation na para namang extrapolation rin yan sa eleksyon. Nakaka-nervous yata yung mga ganyan. Eh yung totoo, hindi talaga eh. So parang nahihirapan kami doon. DTI, would you like to comment in as much as you're also part and parcel of the project? ASEC Ablan, please. Or yes, ASEC Ablan. Di ba kasama rin kayo dyan sa mga wage board? Thank you very much, Madam Chair. Yes, the DTI's regional directors are members of these regional boards. Ayun na nga, hindi ba may input din kayo dyan? Nakikita ng DTI, kayo naglalagay ng mga SRP kasama ng DA. O di alam na alam ninyo yung mga presyo. Halimbawa sa Palawan, alam naman natin ang gasolina sa Palawan umabot ng 98 pesos. Samantalang sa Manila nasa 42. Sa Ilocos 30% higher ang gasolina sa amin. Di ba ninyo kinakalkula yan pag nagbibilang? Mas mura nga yung bigas at yung bawang sa amin. Pero yung gasolina, di hamak na mataas. Alam mo yan, tagalawag ka eh. Tama, Madam Chair, kung makasingit po ako. Yan nga ang sinasabi ng mga tao na nagreklamo po sa akin. Bakit mas mababa ang sweldo namin sa mga probinsya samantalang yung gasolina sa amin mas mataas at mas mura dyan sa Metro Manila? At alam naman natin yung gasolina is driving force yan sa economy natin. So yun dapat, it has to be put into the factor, especially UDTI, magbantay kayo. At saka isa pa, yung mga dilatang sardinas, kung ano yung presyo sa probinsya, ganun din ang presyo naman sa Metro Manila. Pag manood ka ng sini sa probinsya, pareho rin presyo dito sa Manila. Kumain ka sa SM, ganun din man presyo ng mga pagkain doon. So dapat factor inyo yon, DTI, at kayo nagbibigay ng advice sa National Wage Board. So bilang bahagi, ASEC Ablan, hindi ba ninyo ini-input yan? Na eto nga, yung ibang regions, mas mataas pa pala sa NCR eh. Yes, Madam Chair. Our regional directors confer with their counterparts sa regional boards regarding the prices po of the basic goods and necessities po. Pero ba't ang layo-layo? Halos 700 ang Metro Manila, nasa 400 pa lamang ang BARM, nasa 500 pa lang ang Central Luzon. So, yun nga ang ibig namin maintindihan. Yung Central Luzon, mas mataas di hamak ang cost of living. Yung minimum wage nila, bagsak na bagsak. Bakit nagkakaganon? Ano ba formula ginagamit ninyong mahiwaga? Madam Chair, we give our listing to our counterparts in DepDev in the regions, and we defer to the DepDev counterpart there to... Kasasabi lang ng DepDev, hindi naman ninyo pinapakinggan pala. Mag-group chat kaya kayo. Baka sakali magkaintindihan. Nakakatawa kasi sinasabi nung isa na yun, sinabi na nga ni Yusek Edilion na hindi nagkakalayo yung 3 region, yung Greater Manila. Pero ang layo talaga ng minimum wage. Kung nakaupo kayo sabay-sabay sa National Wage Board, bakit nagkakaganon? Ang masakit pa, Madam Chair, marami sa mga taga-probinsya dahil nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kaya magbuhay ng pamilya, nagmamigrate sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, yun na nga, dumadami ng mga manggagawa na hindi na nakakaroon ng trabaho, nagsasapalaran, minamalas, o kung makakuha mo ng trabaho, below minimum naman. So bumabalik na lang ulit sila sa probinsya. So dapat, ang gawin natin, pag-aralan natin mabuti na baka pwedeng ipantay na lang kung ano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya, para yung mga taga-probinsya, hindi na kailangan pa magpuntahan din sa Maynila. Ganun talaga kadalasan, Madam Chair, na interview ko sa programa ko. Galing ng Cebu, galing ng Bohol, umaalis doon, or Davao, pupunta dito ng Metro Manila, magsasapalaran kasi napakalit ng sweldo, hindi raw enough para buhayin pamilya. Walang trabaho. Pagdating dito, nakakuha sila ng trabaho, pero inapi naman sila dahil hindi na-implement ng
Dole, yung minimum wage law natin, or kung dumating man dito, wala nang trabaho, wala makita, kaya overpopulated at Metro Manila ng mga gusto maghanap ng trabaho. So that has to be studied by you guys, mga experts dito pagdating sa labor. Yes, Diba? Senator Tulfo and Congressman Eli, ang nangyari, ang DOLE nagbigay ng paper, mabigat yung study nila, yung kapal-kapal, rito. Secretary, is there something we can do to align the realities of the cost of living on the ground versus the disparity, the enormous disparity between NCR and the provinces? Wala bang magawa yung DOLE yan? Dahil yun nga, yung National Wage Board, nasa ilalim naman ninyo, kayo naman ang chairman dyan. Hindi ba dapat magkaisa yan at medyo maging makatarungan naman itong mga presyo natin? Is there anything the DOLE can do to address the wide gaps in the minimum wage throughout the country? Madam Chair, we will seriously look into this and try to come up with something na pwede siguro magiging align doon sa nakikita natin sa reality on the ground po. Yes, and the National Wage Board, if you could consult more seriously your regions, kasi kayo ang may tauhan at may mga regional wage board para maka-feed in. Babagsak at babagsak ito sa data. Pag nakita natin yung mga datos, talagang magiging maliwanag kung alin ang tama na rate, at kung talagang dapat yung NCR. In the meantime, alam ko na ayaw ng DOLE na i-centralize ang national wages. At you have good reason. It really will impinge on the capacity of the employers. And although we exempted na yung micro and small, talagang hindi nakasali dyan kasi hindi talaga kakayanin, talagang sinasabi natin yung wala nang pupunta sa rural area kung walang wage advantage. May sinasabing ganon, mawawala yung window of opportunity. So perhaps at this juncture we can call on some of the employers naman. Nandito yung CONWEP, ang wearable exporters, dumating na yata sina Rosette, andyan ba kayo? Okay, sinong gustong maguna? Lahat ng nag-oppose, andito ang ECOP, Manong Sergio Ortiz, and sinong mauna? PCCI, PhilExport, FFCI, HREP, PIMAP. Baka naman, makahanap tayo ng solusyon na at least, wag na munang taasan pero i-level up naman ng konti yung sobrang baba. Pag-usapan po natin. Madam Sino Chair, mauna? Yes po. Before you let him speak, wala ba tayong na-invite resource person from manufacturing company? Andito sila lahat. Arito. Siguro sa manufacturing companies kasi sa export, wala naman ko narinig na ng API dyan sa mga exporters. Doon sa mga manufacturing company, in fairness wala ko narinig na mga exporter na ng API kasi malaki naman kinikita ng mga yan. So sinishare nila sa kanilang manggagawa. Doon sa manufacturing, dyan talaga yung talamak na pang-API. Dapat meron tayong ma-invite sa kanila para marinig din natin yung side nila. Let's see. Marami tayong nakumbida, yung mga service industries, the hotel and restaurant, food processors, kasi marami rin reklamo dyan. Mhm. And also, nag-invite rin tayo sa Federation of Philippine-Chinese, from PCCI, and perhaps we can call on them later. Sinong gustong mauna? Ma'am, since Ganun ba yun? Sige. Madam Chair, yeah. Sige, since CONWEP. Ayan, exporter yan. alphabetical na lang. Alphabetical, Agoncillo first. No. Good morning, Madam Chair. Thank you for this opportunity, and Senator Tulfo for this opportunity for us to be able to present. I'm Marites Oxon Agoncillo. I represent the garment, leather goods, shoes, and bags exporters of the Philippines. And we have a very brief PowerPoint presentation that we Naku, prepared. it should be very brief. Very brief, ma'am. Very database Alam ko driven. ko na yung Yes, alam ko yung problema natin sa 19% tariff ma'am. ng US na Yes. very uncompetitive na ngayon Yes, ang ma'am. exporters natin. At may safety ba dito yung electronics? Ma'am, I think Dan is coming. Sina Dan La Chica? Dan- Kasi Dan- pinakamalala yun, may threat pa of 100% tariff Yes. sa electronics. Nakakahimatay. Okay. Anyway, So, ma'am, Yes, this please. would be a very brief one. We'll be skipping some data if needed. Our position is on the slide there, slide 2.
And we will be very direct. I hope, and you will see eventually in our presentation why. You will see the numbers, the data-driven report. Legislated minimum wage diminishes investors' confidence as it deviates from the sustainable and predictable wage policy framework in the export manufacturing industry. We we would like to recommend that the RTWB should be retained as the determining body to set wages per region, as this is the same with the other ASEAN countries. It is part of the executive function of the government, similar to how our ASEAN competitors are doing. Next slide, please. Briefly, as you can see, this is a list of our ASEAN counterparts, and how the wage policies directed and under whose function of the executive branch of the government it is within. You can easily see from the Question lang sorry napaisip lang ako. Gaano kadalas naglalabas ng wage order ang regional and national? Once a year po, ma'am. Kaya nga once a year, kaya pala ang tagal eh. Oo, kung minsan yung inflation talagang, di ba, nung mga nakaraan 2 taon, tumataas month on month di ba? Hindi nakaka-react yung regional wage boards. Meron po naman dahilan kung bakit dapat po regular, predictable, para po mabigyan din natin ng pagkakataon. Impossible maging quarterly. Quarterly review. Nagre-review po kami, pero tinitignan po namin kung yung proper propriety, kung kailangan pong Hindi, kasi nabanggit ni Mates yung ni Miss Agoncillo, yung ibang bansa, ang bilis nila eh. Ang dalas-dalas nila magpalit eh. Ma'am, there are instances it depends on the country. Yes, that's It's what I'm saying. on But an annual basis, yeah. tayo annualized lang eh. Sige, There please also- proceed. Yes. So, ma'am, our data shows that mostly this is within the tripartite mechanism, part of the executive body. I would not have to narrate, but example, Ministry of Labor and Vocational Training. a Yes, we're tripartite. familiar. Thank That's you, all ma'am. right. And then for our industry. I'm just wondering, nung COVID ba, anyari? po, 2 taon na wala pong wage adjustment. Yes po. Nagkaroon lang po ng 2022. Kahit walang trabaho, kahit walang kita yung mga negosyo. Wala po binigay. Kaya nga, kung walang economic activity, Wala po. anong order nun? Tuloy-tuloy ang sweldo? Tuloy-tuloy, yes, depende po siguro, ma'am, doon sa polisiya o practice sa mga... I mean, considering the highly volatile economic situation worldwide, di ba dapat mag-imbento tayo ng mekanismo na mabilis mag-react? I think maliban pa sa size or the amount of the minimum wage, it's also the agility, the dexterity to respond to economic crisis. Araw-araw na yata may crisis, kaya kinakailangan siguro mabilis rin tayo tumulong. Yes? Doon po sa existing guidelines natin, tama po kayo, regular every year, nagre-review yung board. Hindi, Pero meron every pong year lang tinatawag- nagre-review. Meron Meron po, ginagawa buong taon. meron po, nagre-review po sila regularly ng socio-economic condition. There's no if there's- perceptible result hindi with pa, no output except for the single wage order that is issued once a year. ma'am, meron pong tinatawag na situation na pwede pong mag-issue even if hindi pa ho na-reach yung anniversary date. So, pwede pong mag-issue ang board ng wage Kasi order. alam ko, John 8 po, nung na-Yolanda kami, wala naman nag-react katagal-tagal. Ang baka po hindi increase ng wage ang policy response po doon kasi wala nga pong economic Walang economic activity. Pero kawawa yung employer, kawawa rin yung employee. Wala lang, deadma lang. Dapat may government intervention kapag ganon. Pero ibig ko sabihin, bahagi kayo nun, huwag kayo deadma. Ang pagkakatanda ko po during the COVID time, umaksyon po naman ng Kongreso, yung pong bayanihan. Opo. Para po tulungan yung mga... Hindi, ibig ko sabihin, kapag inaantay yung Kongreso, ano pang silbi ninyo? Bakit yung DOLE? Bakit yung national wage? Bakit hindi kumilos? Para kay pa yan?
for those affected, like the Kanino yung emergency program? Department of Labor and Employment. So wala sa inyo yon. Yun ang sinasabi nyo. Pero kayo, deadma lang. Parang nakakagulat kaya yun. Ma'am, hindi po deadma kasi sinabi ko po kanina that the regional boards are continuously assessing the... I'm telling you what happened in COVID as well as during Yolanda. We felt nothing. There was no adjustment. There was no discussion with the employers, no discussion with the employees. So, hindi po namin maintindihan. Recall that you are in fact quoting as your third criterion the need for social economic development. Bakit hindi kayo nagre-responde? Doon kami nagtataka. Hindi na matatapos si Marites, kaya balikan na nga natin yung CONWEP. Madam Chair, the next slide shows that in the past 3 years, from 2022 to 2024, we already lost 50,000 jobs within the sector. This is right after the COVID. I have some figures to show that. About 30,000 direct and 20,000 indirect workers. The impact of this, ma'am, we are in a perfect storm. We call our industry in the perfect storm. Wages on the local front and reciprocal tariff on the global front. As you are aware, we don't enjoy general preferences. We don't enjoy tariff preferences. So the reciprocal tariff of 19% is not only 19% to us. It is going to be an average of 15 plus 33% existing tariff plus 19. So for us to be able to sell jeans, t-shirts, and suits, it's an average of 34 to 52% if it is sourced from the Philippines. So that is another major storm wave that we're looking at. Here are the other reasons, the discounted prices. So buyers are putting the pressure on us. Since they're going to pay a high tariff if it's going to be imported from the Philippines, they're putting pressure on us to put down our prices up to 5%. So we have reduced orders for 2026 as of now. And next slide, please. We do not see, before this reciprocal tariff, we were seeing sana positive 6%, but the slide shows that we're going down, and the projection in 2024 of a negative 3% growth. By 2025, we are still on a negative 6% growth at the moment. And so our projection for 2026 is a double-digit negative growth, a minimum of 18 to 25%. We may really decimate the industry after this perfect storm. Next slide, please. I'll just make it quick, ma'am. I know, but there are some. So key impact of wage increases from 2022 to 2025. I have in an annex just an analysis of 4 regions increase versus minimum wage increases in the past 3 years. But briefly, we have major brand departures. I cannot announce it here, but these brands are known to everyone. They have left the Philippines because we're not starting to be not competitive. Joshua knows that. Okay, Joshua, you know this. Okay. We have a substantial order reduction. The wage increases for the last 3 years have resulted in a decrease of $260 million, or roughly 25% of our 2024 export performance. And the employment impact, as I've mentioned in the slide earlier, we already lost 30,000 direct and 20,000 indirect workers in the past 3 years. Another impact would be, next slide please, the order migration to neighboring countries. When Indonesia got 19, we were supposed to be at 17. We had a little average, leverage, but everything is equal now. So it's really going out of the country and going to Vietnam, Cambodia, and Indonesia. A very specific case I would like to put on the floor is the recent increase of NCR of 50 pesos, which is 7.7% increase from the previous year. I think it's 645, then it went 695, 50 pesos. That's a 7.7% increase when the inflationary
data was roughly about 2 or 3%. No, so it jumped 7.7 immediately when that was passed. 50 peso. A Japanese baseball glove company who's been here for 40 years immediately moved the production to Vietnam. And because this company is in NCR. So what am I saying here? At the regional wage level, we are already surviving. But we can do with that. Because if this is based on, inflationary and economic indicators, it's not a number pulled out from Okay, thin air. thanks. Okay. Next slide, please. Marami pa yan? Ma'am, sandali na lang. Perfect storm, Yan, dami ma'am. po ninyo eh. Ma'am, ito, perfect storm Saka sa puro amin. bad news ka naman eh. Ma'am, talagang bad news na ako, ma'am. We are not looking, it's a perfect storm. We don't see, we're surviving at the moment. So, ma'am, roughly, siguro we can look at the slides of the NCR Region 3-4. We look, I think you saw our data. So just to we really have bad news. We don't see anything coming our way unless the DTI puts magic for us to get a sectoral agreement with the United States. But briefly, ma'am, we have in our position paper 4 regions. NCR in the past 3 years, from during the time of previous administrations, Aquino administration, 6 years, 109 pesos increase. But in the Marcos administration, 3 consecutive years, we have already given 158 pesos increase total in the past 3 years. So for NCR. For Central Luzon, for the past 3 years, it's been a total of 130 pesos already increase. Region 3. Region 4A, can you show Region 4A? For Region 4A, it's been 160 peso increase since 2022. Okay, so and if you can see the graph, ma'am, it really deviates already from the inflationary and economic indicators. But we'd rather storm this on the regional level rather than across the board nationwide legislated wage agenda. With that, we rest our case, moms. We hope that we still have an industry to look forward Siguro to. tawagan rin natin ng DTI at DOLE. Ano bang solusyon ninyo dyan? Pwede makasingit, Madam Chair? Sa Yeah, na-recognize ko yung sinasabi kanina ng ating isang resource person na marami nagsisializa na to turn off dahil nabanggit niya yung mataas na sweldo kumpara sa ibang bansa tulad ng Vietnam, kaya doon na-redirect yung mga companies na umalis sa atin. So meron naman sigurong paraan doon kasi hindi lang naman pwede natin gamitin ang reason na yung minimum wage ay tumataas, hindi na competitive kumpara sa ibang bansa. Di ba? Kasi if factor in din na natin na it's a fact na yung minimum wage na kinikita ng mga tao dito sa NCR not enough na magbuhay ng maayos, say a family of 5, magugutom sila. On the other hand, paano naman kayo mga exporters? So ito yung suggestion ko, why not makipag-coordinate kayo sa Department of Finance, bigyan kayo ng maayos na tax break. Makipag-coordinate kayo kasi isa sa taxation, pwede kayo mabigyan ng break, pwede rin sa mga utilities companies na bigyan kayo ng discount, pwede nyo kausapin, di ba, yung utilities, ano pa ba yung mga mga reasons bakit kayo na-turn off? Utilities, infra, di ba, yung sa gas, sa power. So, talk to all these agencies or companies or what have you para makakuha kayo ng diskwento na para wag naman natin magalaw, wag natin gamiting dahilan yung minimum wage na kailangan wag na itaas. Kawawa naman yung mga gawa. Gumawa kayo ng paraan doon sa mga utility companies. Sa DOF, bigyan kayo ng tax break. Wag nang natin galawin yung minimum wage. Wag natin gawing dahilan. As it is, minimum wage na nga, gutom na nga, ayaw nyo pantaasan, tumataas yung inflation.
Senator, Madam Chair, sorry kasi minadali ko. That was part of our recommendation. We want to make Dapat it all of government okay. We approach. want to make it clear we're not against providing the rightful minimum wages to our workers. We are very good employers, but it has to be a balancing act. So one of our recommendations, sir, Na, pero It's alam ko also po kayo that mga exporter. subsidies. Okay kayo, wala akong problema sa inyo. So ito po mga subsidies, baka we have there, we wrote in our paper na probably alternative approaches for the government to give us tax incentives or support programs or Ano yung AMP enhance- fund? Dole AMP fund? DOLE Ano yung AMP? funds. Yeah. Adjustment Measures Program po yun. Was born out because of our entry sa RCEP na pwedeng matamaan po tayo yung mga dislocation. It's both actually pwede pong mag-avail yan ang employers at saka ang mga workers po. Ito ba yung tinutukoy ni Miss C kanina, emergency fund? Hindi po ma'am. Iba Ba po ba yun. yan? Opo. This is more on health. Malaki ba yan? Hindi po Ba- ma'am. Presently, ang tanda ko po, meron po kaming allocation ng mga 200 million. Yung emergency fund, magkano po? Yung po yung may kinalaman sa temporary employment assistance. Right now po ang sa proposal mga 11 billion po. Malaki-laki. Na-approve na? Kasama sa NEP? Hindi pa po kasama po sa NEP ma'am, pero if you look at it comparatively 2024, 2025, 2026, bumaba po ma'am siya. Bumaba pa po siya. Yeah. Opo. Bumaba? Ay, Na-reduce po ma'am yung amount na po-provide doon po sa mga nadi-displaced, disadvantaged workers na nabanggit po kanina ni Senator Rafi. So yun po yung medyo, ang lagi pong bottom line ma'am, siyempre lagi yung availability ng resources to really enhance the availment ng programa po. yes, yung DOF, nabanggit ni Senator Tulfo, itong issue ng tax breaks, meron bang kalalagyan sa create at yung iba pang batas, itong sinasabi na additional tax breaks for exporters and similar manufacturers? Yeah, Madam Chair, we'll have to study kung saan siya mailalagay. Kasi sa create at this time, wala pa yung specific tax breaks that would address that. Pero yun, Bakit wala pa? Di ba pinasa na nga namin yung amendment eh? yes, Di ba nag-amend na tayo ng create? yes. Ang ibig mo sabihin yung IRR, wala pa. Ay, no, nandiyan na po yung IRR. Kaya nga eh, so anong inaantay natin? Well, Pag-aaralan yeah, okay. kung saan lulusot. Yes, Yusek Cadillon, please. Now, just to Alam ko allergic kayo pag sinabi ng tax break, hihimatayin na yung just to say that organ revenue na naman tayo nito. just to say that if it's under the Create More, meron kasi tayong SIPP, Strategic Investment Priority Plan. Yes. So it has to be included in the SIPP. So kapag halimbawa nandun siya sa SIPP and then it's a registered enterprise under our economic zones, under our investment promotion Yes, Yusek, agencies. but the So problem meron. is, it doesn't account for, it's fine to have a plan, but doesn't account for emergencies or drastic changes such as Donald Trump. In which case, Yes. what do? We can't be left blindsided. Mm-mm. So yun po ang we will be working with DTI para sa basta ma-finesse ma-finalize na yung listahan ni Donald Trump. Konti, naghihikaos na, 50,000 na ang nawalan ng trabaho, mabigat-bigat yan. So, I think I just have to do some housekeeping. I once again call this meeting to order. We now have a quorum with the presence of Senator Rafi Tulfo and Senator, if there's a motion to adopt the rules of the Senate to govern the Yes, I second the motion. Thank you very much. Duly seconded and not being opposed, we therefore pass the motion to submit ourselves to the rules of the Senate. Thank you very much, Senator Tulfo. Ayan. Yung DTI, may kilos ba tayo? Meron ba tayong gagawin? Dahil eto nga, sunod-sunod na dagok, perfect storm, nagsimula ng COVID hanggang ngayon sa mga taripa. Ano bang gagawin ng DTI? May plano po ba kayo? Ito, hindi na may- Yes, Madam Chair, Your Honor. Ano pala yun?
We are now looking at other markets, Madam Chair. So we are expanding our free trade agreements with other countries. So we are falling behind po in ASEAN with the number of FTAs, and we're catching up po. And hopefully by the end of this administration, we get to close 15 more FTAs. The markets that we are looking at, Madam Chair, aside from the US, because because we're affected by the US. And so we're exploring other markets, including Canada po, EU, as well as in Latin America, Madam Chair. Okay, that's good to hear, but what about the other things that you can do? I mean, for example, sa DOLE, parati nating secretary pinag-uusapan yung mababang productivity ng Filipino worker. Ano ba talaga ang magagawa dyan? Totoo ba sa ating mga employers, manufacturers, Marites, Rosette, Conweb, talaga bang mababa masyado ang productivity ng Pilipino? Mababa hambing. Wag na sa China, dito muna sa ASEAN. Apakababa daw ng productivity ng Pilipino. Okay, kung ganon, anong magagawa natin? Yun ang tanong ko. Kasi maliban pa sa minimum wage, issue din talaga yung mababang productivity, walang kagamitan, di ba? Kulang-kulang nga yung mga tools, pagkatapos yung conditions of work are not so favorable. In certain cases, hindi sa export, sabi nga ni Senator Tulfo, maganda ang ayos. Paano ba itaas ang productivity ng Pilipinas? Education, training, digitization? Secretary po. Parang mahabang usapin yun. Anybody like to answer? Yes. Madam Chair, pwede makasingit? Yes po. Yeah, kasi sa market, titingnan din natin yung sinasabi yung mababang productivity. Actually, for me, it is not Ang problema, binabaha tayo ng mga imported products from China na napakamura. So bakit pa mag-produce ng maraming mga products yung ating mga companies dito? Sayang lang, hindi makapag-compete doon sa mga murang pumapasok na mga produkto galing China at sa iba pang bansa. Yun dapat magkaroon tayo ng balanse. Kung productivity-wise, I think we're producing enough locally para sa needs natin dito. It's just a matter, siguro kasama na dito yung DTI, DOF, Bureau of Customs, pigilan yung smuggling ng mga cheap imported goods from other countries such as China na hindi pwede makapag-compete yung mga local manufacturers natin dito. Thank you, Madam Chair. Tama rin talagang ang competitive tayo kung ihahambing. Yusek Edilion, you had a surefire answer to low productivity. Yes, Madam Chair. Actually, ang kakambal talaga ng if you want to increase productivity, ang kakambal nun is the adoption of technology. Yeah. Pero kapag sinabihan mo na ng adoption of technology, upskilling, di ba? Parati yes, ma'am. So kasama na dito, syempre yung capital nila to access the technology. Tapos kasama na rin dito yung mga, the utilities para yung kuryente. Kasi pag halimbawa pag sinabing, di ba? So yun yung mga mga kakambal na dapat meron din tayong karampatang investments to lower the cost of utilities para mas mapatakbo nila yung Yusek, when you say low productivity, gusto ko lang muna ma-enlighten dito, and I stand corrected kung mali ako. Yung low productivity, ang sinasabi nyo dahil kulang sa technology, are we talking about productivity of products in terms of for domestic needs o productivity para dun sa export? Kasi kung export, wala naman sigurong problema yung mga exporters natin. They have all the technology they want. Wala naman silang palag. Pero ang gusto ko malaman, productivity in terms of local needs, domestic needs. Do we have short productivity on that issue? Mababa? ang tinitingnan Like po what? namin. Sa anong klaseng aspect? Yeah. Anong sa anong products na low ang productivity natin? Actually, ang labanan po talaga is on competitiveness yung sinabi nga ni Sen Aimee. Kaya nga po yun nga, sabi niya binabaha tayo ng ibang mga products dito kasi for the same quality, makukuha natin ng mas mura. Yung paggaling sa iba. So yun ang isang kailangan nating parang for the same amount of money, dapat mas marami yung pwede nating mabili sana. So, kahit na marami tayong productivity o tataasan natin ating productivity, tataasan natin ating technology, pero kung hindi tayo nagpapa-implement ng tamang wage law natin, yung ating mga manggagawa, produce ng produce, kailangan
in par with sabihin natin sa ibang bansa, yung productivity na because of technology, etc. Pero kung yung sweldo ng ating mga gawa, hindi pa rin umaasenso, buhay ng ating mga gawa, hindi pa rin umaasenso, so what's the use of talking about more productivity when our mga kagawa na gumagawa ng productivity na gusto nyong ma-implement, palagi pa rin naapi at hindi na-meet yung dapat sweldong matatanggap nila. So I think it's more on sa competition. We cannot compete from other countries na binabaha tayo rito. It's not because low ang productivity ng mga manufacturing companies natin. I don't think so. Sumusobra-sobra pa. Umikot ako sa mga manufacturing companies. Tambak-tambak sa bodega nila yung mga produkto na pinag-isipan nila kung paano pa i-dispose of yun, kung kanino nila mga kliyente ibibigay pa yun. Wala. For me, maliban na siguro kung sinasabi mo yung pang-export. Pero kung yung pangangailangan natin dito, mga dilata, pagkain, sobra-sobra tayo sa productivity. Per person. Sa kanila, makakaproduce sa ibang bansa. Like 20 pieces, yung Pilipino, 10. Kasi walang gamit. Computer. Puro 19 kopong-kopong yung... Well, then that's the time that has to be studied by the government kung ano pwede maibigay subsidy. Tama. Go ahead, Yusek. Sorry for the interruption. Hindi, nadidinig ko yung sabi ni Sen. I mean, exactly that actually, na masyadong mahal mag-produce dito sa atin. And therefore, yung minimum wage actually isang portion lang yan, no? Pero yung cost of the utility, cost of production. Sa mga exporting, tama po na actually kaya nga sila nakakapag-export kasi productive sila. Pero that's just a small part of our economy. The bigger part actually for the domestic market. Kaya pag pupunta po kayo sa mga groceries, marami na po talagang mga galing sa ibang bansa kasi nga hindi makakompete yung yung sarili nating industriya. So Pero that's the irony, di ba, Yusek? Kasi yung pinaka high quality designer goods, branded, ditatak, yun ang natira na garment sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag binigyan ng Pilipino ng pagkakataon ng technology, ng upskilling, ang kaya niya, hindi yung ordinaryong mumurahing bilihin, kundi yung high class, branded, designer. Kasi yun ang ginagawa ng Conweb, at yun na lang natira sa Pilipinas. Pero, pag hindi mo binigyan ng pagkakataon, sino naman ang makakapagtrabaho ng maayos? Kaya yun ang low productivity. But given a chance, we have all the branded goods noon. Paalis ng paalis yung Ralph Lauren, 'di ba? Yung mga iba't iba, yung mga American goods, 'di ba? Kompleto dito yung Crate and Barrel, lahat 'yan. Kompleto nandito lahat 'yan dati. Paalis na lang ng paalis. Pero sabi nila mismo, the best worker is Filipino. Kaya lang, yun nga, puro low-end ang nauuwian natin ngayon pagkat walang technology, walang upskilling, nagtitipid, buko-buko, ang mahal-mahal ng kuryente, ang mahal ng pamasahe, ang mahal ng tubig. Paano ka naman gagaling niyan? Yun ang issue dyan eh. Kaya nakakaiyak na kung minsan eh. Dahil nakita naman natin the very best came here, they left, they came back kasi yung quality na hinahabol nila narito. I'd like to call on Congressman Eli San Fernando kasi hindi pa nakakapagsalita yung tao samantalang lumakbay mula sa bayan ng Kongreso papuntang Senado. Thank you po, Madam Chair. I share the same frustration po ng ating mga kagalang-galang na senador. Una po, nagpapasalamat tayo sa inyo po, Madam Chair, at sa kumiting ito para pag-usapan ng isang napaka-importante at napapanahon na topic patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag natin. Just for the record po, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not represent the views of the entire House and the committee that I belong to, ang Committee on Labor. Firstly, we support Senate Bills 111 and 373, yung National Minimum Wage Bill, authored primarily by Senator Amy Marcos. And similar bills in the House have been already filed, such as House Bills 55 and 94. Likewise, we support po the legislated wage increase of 200 pesos. In the House, there are several bills already filed. Among these are the bills filed by Deputy Speaker Raymond Mendoza of TUCP Party List and House Labor Committee Chair Jolo Revilla.
And allow me, Madam Chair, to just present, para mabilis po tayo, yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair, and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang National Minimum Wage ay dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695. Pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Cainta, Rizal. Pasig at Cainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po. Meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung paano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensan ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso, samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Caviteño, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Hinahamon po natin ang ating mga kasama dito na kung kaya nilang sabihin yan dun sa mga manggagawa and on the record, sabihin po nila. Dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya. Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto
ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalhin sa mga probinsya, meron ho na dagdag na transportation cost. Ito pong ating final na batas, panukalang batas sa House Bill 94, Madam Chair, ay meron pong 5-year transition upang i-address po itong pangamba ng ating mga negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambalan ng isa pang bill, yung Industrial Wage Fixing Mechanism. Instead of regionalized wage fixing mechanism, ang atin pong pinapanukala ay industry-wide wage fixing mechanism. To end, Madam Chair, there is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books, maling-mali ho yun, Madam Chair. Kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano-ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. And that is why, Madam Chair, we support your bill and rest assured this representation will push for the passage of that bill in the lower house. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat sa ating minamahal na kinatawan, Eli San Fernando. Very valuable input, therefore, from you. And with that, we acknowledge also the presence of Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat. At doble-doble na yung quorum ko ngayon. Yes, may opening statement ang aming rockstar ng Senado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang umiiral na mekanismo ng panrehiyong pagtatakda ng sahod na ipinakilala sa pamamagitan ng Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act ng 1989 ay para isaayos ang pasahod batay sa kalagayang sosyo-ekonomiko ng bawat rehiyon. Sa kalaunan, lumitaw ang malalim na kahinaan ng sistemang ito. Nananatiling malayo ang minimum wage sa karamihan ng mga rehiyon kumpara sa family living wage na nasa pagitan ng 1,000 hanggang 1,300 bawat araw. At higit pa sa mga lugar tulad ng BARM kung saan kinakailangang halaga para sa pamumuhay ay lumalagpas sa 2,000 bawat araw. Subalit nananatili lamang 361 ang umiiral na sahod na siyang pinakamababa sa buong bansa. Kaya inaasahan po natin na itong pagdinig na ito sa pamamagitan po ng ating minamahal na Senadora Amy Marcos, kasama po ang ating idol Raffy Tulfo, ay atin pong masiayos ang mga suweldo ng ating manggagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat mula sa ating Senador Padilla. Isa pang